Hello, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali mga kazinzin. Okay, mayroon akong napansin doon sa at nabasa doon sa comment section na nagtatanong na halimbawa nga daw uuwi sila or kaya hindi sila uuwi. May bayad ba daw yung ticket? Sino ang bibili yata ng ticket? Parang ganun. So, ipipin ko dito, titingnan anuhin nyo, ito'y galing pa rin sa ating masugod na subscriber manunood, si Sergio Rurin. So, ang katanungan ni Sergio Rurin is, kung hindi ba daw siya uuwi, may bayad ba daw yun? So, sir, thank you sa tanong. Okay, dito, pagka halimbawa, naka 2 years contract ka na, hindi ka uuwi, may bayad ang 2-way ticket mo. Babayaran ng amo mo yun ng cash. Tapos, tawag dyan, may 15 days ka na home leave. So, yung 15 days na yon, maraming nagtatanong doon sa home leave na 15 days. Guys, ang 15 days na home leave, kumbaga sa parang actually, yung home leave na yun, depende sa amo kung halimbawa, may ibang amo na binabayaran nila yung home leave na 15 days. May iba namang amo na, kumbaga sa kung wala, syempre, nag-home leave ka, wala ka dito. Buo pa rin yung sahod. Yun talaga compulsory. Yun, buo pa rin yung sahod mo ng 1 month. Kahit na wala ka dito, kahit na nasa bakasyon ka. Pero yung home leave na 15 days na kadalasan na yung tinatanong bakit hindi daw binabayaran ng amo, actually, hindi naman talaga compulsory. May ibang amo na hindi sila nagbabayad ng ganon. Pero hindi ko lang kasi wala naman talaga sa yung nababayaran ng employer yung 15 days ng cash. Pero ang 2-way ticket, for sure, alam ko yun, talagang babayaran at babayaran yun. Pero mayroon mga generous na employer na binabayaran pa rin nila yung yung 15 days. Ganon. So, yun lang, yung mga always mostly na mga tanong ng ating mga kapwa natin dito, mga kababayan natin dito na nangangamuhan. So, basta generous yung amo mo, nagbabayad sila. Isisingit ko lang din pala, mayroon akong aplikante kanina na nagtanong. Kasi, nung sumakit yata yung ngipin niya, parang gusto niya magpabunot ng ngipin. So sabi niya, ma'am, cover ba ng employer? Sagot ba ng employer yung bayad? Mga kasinzin, actually, ang dental, hindi talaga sagot ng amo yun. At saka yung yung sa eyes, sa mata nyo. Ganun yung pagka may grado yung mata nyo. Kaya kaya lagi kong pinapaalala bago sila pumunta dito, bago sila mag-depart, kailangan make sure na napaayos yung ngipin nyo. May mga braces na pinapatanggal ko kung hanggat maaari, pero kung hindi man, pinapaalala ko sa kanila na kayo ang may sagot ng pagdating sa dental nyo. May magpabunot kayo or anong mangyari, hindi sagot ng amo yan. Pero mayroong ibang amo talaga na generous na tinatawag, sinasagot nila. Mayroong mga amo, marami, marami din naman may mga generous na employer. So, pero saka yung pagka may grado yung mata, ganun. Kasi ang insurance is para lang sa hospitalization, ganun. Na halimbawa na hospital kayo o kaya may nangyari sa inyo, ganun, yun ang covered ng insurance. Ang dental kasi wala. Pero mayroong ibang amo na bumibili ng dental insurance, na kasali yung dental, kasi hindi lahat ng
insurance ng helper ay covered ang dental. So yun lang guys. Hopefully na nasagot ko na naman yung tanong mo, Sir Jurorin. Maraming salamat sa tanong. God bless sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa sunod na video natin. Thank you and God bless. Hingi na naman ako ng favor. Sana wag niyong kalimutan mag-subscribe, comment, and like sa ating video. Thank you sa suporta. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye!